Hi there, welcome again sa ating YouTube channel, Hungit mga Kabs. So sa ating podcast ngayong araw, huwag kalimutan mag-like and subscribe mga Kabs. Thank you so much. At ngayong episode natin Kabs ay may nagtanong sa akin na taga sa amin na kung totoo nga ba talaga na binibingbang yung mga kapwa nating na mga Pilipino na lalaki dito sa Arab country kasi nga 'di ba pag sila ay walang experience sa bansang na ito na mga Arab country ay napaka-curious yung kanilang pag-iisip kung totoo nga ba talaga. Kaya ito yung sagot ko sa kanya guys ay number 1. At number 1 Cubs, bakit nga ba binibingbang yung mga kapwa nating Pilipino? Kasi ito Cubs, minsan ay misunderstanding or misinterpret na nangyayari Cubs. Dahil nga madalas ay lalo pag baguhan ka, syempre titingin ka sa kanila at napupugian ka kasi malayo sa mga kapwa nating Pilipino na karamihan sa Pilipino ay mapapango yung ilong, 'di ba guys? Sila kasi maramihan ay matatangos yung ilong at okay yung muka, may mga sabihin natin artistahin, maputi, matangkad. Kaya minsan ay makapatingin ka at makapatitig ka sa kanilang mata. Yun pala yung iniisip nila ay bimbang. Kaya yung unang step nila ay ganito, Cubs, makipagkaibigan. Siyempre, hindi ka nila kilala, ay makipagkaibigan, kukunin yung number mo, at kung ibibigay mo din naman, ibig sabihin, gusto mo, at yun, tapos sasama-sama ka sa kanila at kung saan kanila dalhin, doon yun pala mamaya ay dadalhin ka sa gitna ng disyerto. Lalo na sa mga kapwa nating lalaki, mga street guy na hindi nila makakayanan yung mga ganong nangyayari kasi minsan mga yun ay may mga barkada din, magambang ka. As pag nagambang, mabimbang ng mga ilang mga barkada, mangyayari ay cause of death. Kaya minsan ay mga kababayan natin ay hinahanap na mga amo nila kung nasaan mga ilang araw, 2 araw na hindi na bumabalik o hindi nagpapakita o hindi na nagtatrabaho. Yun pala ay wala na nagkaroon na ng ganong problema, cause of death sa gitna ng disyerto. Kaya sa mga kapwa nating mga gay or mga bi or bisexual, siguro makakayanan naman nila yon yung ganong sitwasyon, nagagambangin sila o magpabimbang sila kasi nga gano'n yung kasarian. Masasabi din natin na sila ginahasa, kaya lang yun na minsan kasi yung mga dahilan na walang respeto yung mga ibang lahi kasi hindi naman talaga nire-respeto yung mga iba, yung mga ganon, lalo na parang Pilipinos lang yung style din na habang naglalakad ka, sisigawan ka na bakla, dito ganon din, sisigawan ka din at babastusin ka din sa gitna ng kalsada. Kaya yan mga Cubs yung number 1 natin kung bakit ba nangyayari yung binibingbang yung mga kalahi natin. And number 2, kaya nabibingbang yung mga kapwa nating Pilipino ay motibo. Kasi yung mga ibang lahi ay hindi agad-agad gumagawa ng ganon na bimbangin ka kaagad. Kasi nga yun ay una, lalandin ka muna nila o makipagkwentuhan sa'yo ng mga kung ano-ano, ng mga kabastusan, mga malilibog na kwento. At ikaw naman ay okay lang sa'yo yung mga ganon na walang problema sa'yo, ibig sabihin ay gusto mo din at hanggat na himas-himasin na yung parte ng katawan mo, yung ibig sabihin yung guys, sila ay nalilibugan na, gusto na makipagbimbang, na bimbangin ka. Kaya ganon guys yung number 2 natin, motibo. Kaya madalas ay pag nabibigyan ka ng motibo na gusto mo, ay bingbangin ka talaga. Pero pag hindi naman, kung straight ka naman, ay yung iba, siyempre pag lalaki ka, ayaw mo naman yung ganong kwentuhan, yung bastusan, yung mga kalibugan, ay siyempre masasagot mo din siya na shut up o di kaya iibahin mo yung mga kwento na hindi ka ganon, hindi ka ganyan. Kaya marunong din naman sila rumispito o
marunong din sila magrespeto sa mga alam nila na hindi ka ganon sa ganong mga bingbangan na lalaki sa lalaki. Kaya ganon Cubs motibo. Kaya marunong din naman sila malalaman din naman nila kasi kung gusto na yung tao kasi nag-start muna sila sa mga kabastusan, sa mga kalibugan, hawak-hawakan yung katawan mo. Yun Cubs, yung number 2 natin. At ito Cubs, yung number 3 natin Cubs. Ano bang dahilan bakit ba binibingbang yung mga kapwa nating mga Pilipino, ng mga lalaki dito sa lugar ng mga Arabo? Dahil minsan ay gipit kasi yung mga Arabo ay iba sa atin sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas ay kung gusto mo magbimbang o gusto mo bimbangin, doon ay sila magbabayad. Yung mga ganun sa atin, mga bakla, 'di ba? Binabayaran lang yung mga lalaki para sila ay mabimbang lamang. Pero dito naman sa Arab country ay baliktad. Yung mga lalaki ang nagbabayad sa mga ganon, yung gusto magpababimbang, pinabayaran ng mga Arabo o mga ibang lahi yung mga ganong sitwasyon. Kaya paggipit ay doon kumakapit kasi mabilis yung pera, ilang minuto lang malalabasan na o pera na rin. Kaya ganon karamihan sa mga kapwa nating mga Pilipino ay ginagawang sideline na rin. Ginagawang sideline para pang allowance na rin kasi paggipit ay humahanap ng paraan, nagsa-sideline sa mga ganong bagay. Kaya minsan yung mga, siguro yung mga lalaki din na mga iba, mga straight gay natin ay ganon din siguro nangyayari sa kanila. Kaya nababalita lang natin sa mga news ay merong mga cause of death na nangyayari na natatagpuan sa gitna ng disyerto kasi minsan ay siguro na nagko-callboy, di ba? Mga ganon Cubs sa atin. Tawag doon sa Pilipinas, callboy. Yung mga ganong nangyayari. Kaya sa mga mga gay or bisexual ay okay naman sa kanila yon, yung mga ganon. Gustong-gusto nila yung iba, gustong-gusto nila kasi sila yung binabayaran ng mga ibang lahi. Kakaroon pa sila ng pera plus pa yung kaligayahan. Kaya yun mga Cubs, mga gusto pumunta sa lugar ng bansa na ito, hindi delikado yung bansa na ito Cubs. Yung our country ay hindi talaga delikado. Hindi kasi kung matino ka naman at diretso naman yung trabaho mo at wala ka namang ginagawa ng mga kung ano-ano, kalukuhan, ay napaka-safe talaga yung lugar na ito. Ito nga lang sa mga dahilan lang nga kung bakit nagkakaroon ng mga binibingbang yung mga ibang lahi ay binibingbang yung mga kapwa nating mga Pilipino na mga lalaki o mga bisexual or gay. At number 4 tayo guys, kung bakit ba nangyayari ito na binibingbang yung mga kapwa natin mga Pilipino na mga lalaki. Pero yung mga ibang lahi ay binibingbang din naman sila, pero madalas sa mga news ay mga Pilipino. Kaya ito number 4, ang dahilan ay huwag magsulo o huwag kang mag-isa. Kasi nangyari ito sa akin Cubs dati noon. 2013. Yes, 2013. Ayan, kasi lalo pag bata ka, mukhang bata ka, yung fresh na fresh ay talagang huwag kang magsulo. Kasi delikado guys. Nangyari din sa akin guys, ito yung kwento ko. Kasi siya, basketball court din naman, mga Pilipino nandoon. Daming nanonood din kasi maraming tao din. Kaya lang siguro, di po kasi mga gabi kasi dito yung mga basketball, mga 8 to 9 hanggang ganun. Kaya ngayon, pauwi na ako. Kasi yung daanan ko ay merong cable, yung electric cable. Yung parang square na medyo malaki-laki din. Kaya sa akin kasi, doon ako dumaan sa likod. Kasi para
shortcut. Nakapag-shortcut ako. At dumaan ako doon, di ko pala alam, may tao pala doon sa gilid. Bigla akong hinila doon sa papuntang looban ng electric cable. Ngayon ay, siyempre, ay ayaw ko. At namimilit talaga siya na gano'n mangyayari. Talagang hinila ko, tapos binababa na yung shirt ko. Yung ginawa ko guys ay kumapit talaga ng husto sa sa sasakyan, kasi may sasakyan na trailer nakaparking. Kumapit talaga ako ng todo doon. Hanggat na maraming gas kasi ito, medyo maraming kadugo-dugo na rin. Kakapit ko hanggat ayun, na rin ako, nakatakas din. Pero nahiya din naman ako sumigaw kasi dahil siyempre minsan kasi yung yung mga misinterpret ng mga kapwa nating Pilipino ay iba, na baka nga sumama ka dahil gipit. Yun ang sabi ko, di ba guys? Baka sumama ako na ganun. Kasi minsan naisip nila yun na yan ay, ganun yan, sumama siguro, di binayaran, kaya nagwala, nagdrama-drama na hindi siya binayaran ng mga ibang lahi. Kaya ganun nangyari sa kanya. And nahiya din naman ako sumigaw na tulong-tulong. Yung ginawa ko lang talaga nga, ipiniwersa ko lang yung sarili ko na tumakas sa kanya. Kasi napakalaking tao guys. So dati kasi medyo maliit pa yung katawan ko, slim. Siyempre pag baguhan ka ay galing Pilipinas, wala kang makain. Hindi kaya dito ay marami kang makain dahil may sahod na. At yun, hinila ako talaga nun. Kaya yung advice ko ay huwag magsulo talaga. O huwag mag-isa. Kasi minsan lalo na pag nag-iisa ka, makipagkwentuhan sa'yo, tapos mamaya kung saan ka dadalhin. Yun ang sabi ko sa inyo sa number 1 na dahilan, yung interpretation nila ay baka gusto mo din o nagbibigay ka ng motibo, kaya mahirap na wag magsulo talaga. Kasi mamaya ay bimbangin ka, at kung marami pang kasama ay yun talaga minsan ay nagkakaroon ng cause of death kung makipaglaban ka sa kanila. Kaya sa mga bakla at sa mga bisexual, siguro ay masasabi din naman natin na kahit hindi normal sa kanila, no choice sila kasi nga yun ang kasarian nila, yun ang paningin ng mga ibang lahi sa mga kapwa nating mga bi, mga gay, mga transgender. Kahit sa Pilipinas, di ba guys? Yun talaga ang unang iniisip ng mga tao. Kahit sa Pilipinas, normal yun. Pag sinabi lang bakla ka, o ganito, ganyan. Pag sinabi lang transgender ka, o ganito, ganyan. O pag silayos ka, sabihin lang ito, ganyan. Ganon din ang iniisip ng mga Arabo dito. Pag ikaw ay nakita nila na ganon. Pero pag minsan, pag straight guy ka, ay siyempre napakamalan ka, lalo pag looking fresh ay mahirap na. Kaya yun ang masasabi ko sa inyo guys, yung advice ko na huwag talaga mag-isa o magsulo. Mahirap talaga. Promise. Number 5 natin, kung bakit ba binibingbang yung mga kapwa nating Pilipino dito. Ano bang dahilan? Ito Kabs, yung number 5 ay gender. Kasi madalas pa ganun nga yung gender mo, ay nandun na tayo sa bakla or bisexual o transgender, ay ganito lang iniisip nila guys. Yun ang nasabi ko na nga sa inyo, di ba? Na parang Pilipinas na lang din yung pag-iisip nila. Pag ganun yung kasarian mo, ay talagang hindi ka nila pipigil, hindi ka nila talaga titigilan na babastusin o mamanyakin para makuha lang yung kanilang gusto na bimbangin ka. Pero mga ibang kapwa natin ng mga Pilipino na mga bakla, marami yung kakilala, mga kaibigan na hindi naman mahilig sa mga ganun. Kaya lang siyempre, na din sila kasi, kumbaga, nababastusan lang sila dahil sa mga iba nating mga kapwang Pilipino na ganang ginagawa. Kaya yung mga ibang lahi ay parang nasanay na sila pag nakita ng mga ganong gender na bi, gay, or transgender.
ay nadadamay yung mga matitinong mga mga bakla dito sa bansa nila. Kaya hindi ko na masasabi lahat na ganon. Kaya meron nga talaga na talagang talamak yung status sa pagkagawa ng mga ganong bagay. Kaya yung ibang mga ibang lahi na akala nila lahat ng mga Pilipino ay ganon. At yan covers yung ating episode ngayon. Yung kung bakit nga ba binibingbang yung mga kapwa nating mga Pilipino na mga lalaki ay ganun yung mga dahilan, yung mga status na mga lifestyle or na mga gender na meron. At hindi rin naman tayo makipag-judgmental para sa kanila kung ginagawa nila. Baka mamaya meron silang mga dahilan o kailangan talaga nila yung mga pera kasi minsan wala talagang magpapautang sa'yo dito. Kaya siguro kumakapit na lang din sa mga ganong dahilan doon sa ating mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga bimbang. Kaya yung mga advice ko lang mga guys na dapat okay lang yung makipagkaibigan tayo, friendly. At sumama kung kilala mo na yung tao, ng mga tao na kilala mo na siya at kasama mo sa trabaho ay okay lang yun na sasama ka. Walang problema yung mga Cubs. At yung bansa nila dito Cubs ay napaka-safe talaga. Basta wag ka lang gumawa ng mga public scandal o wag mo na lang dalhin yung style ng guys sa Pilipinas na akala mo free ang lahat ay hindi ganun. Free naman lahat dito basta nasa lugar lang naman ang lahat. Kaya wag talagang yun ang sabi ko guys. Kung ayaw nyo mabimbang ay wag magbigay ng mga motibo. Kung ikaw ay transgender or gay or ganon o pag ay wag talaga sa maganong sitwasyon kasi nga ay madaming tao naman dito sa lugar nila, marami ding matitino, maraming hindi ring matitino. Parang Pilipinas din naman yun eh. Merong matino at hindi ring matino. Kaya ganun mga Cubs yung episode natin ngayong araw. Juhongit at huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you so much for watching and listening sa ating podcast ngayong araw. At yan lang Cubs. See you again. We are out. Peace.